Magandang araw mga ka-MC! Sa isang bansang binubuo ng libo-libong isla, napakahalaga ng mga tulay upang pagdugtungin ang mga komunidad, lungsod at lalawigan. Ngunit bukod sa kanilang mahalagang tungkulin sa transportasyon, may ilang tulay sa Pilipinas na tunay na kahanga-hanga dahil sa kanilang napakataas na disenyo at pambihirang engineering. Ang ilan sa mga ito ay itinayo sa ibabaw ng malalalim na bangin, malalawak na ilog at maging sa gitna ng dagat. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Malalaman natin kung saan sila matatagpuan, gaano sila kataas at kahaba, at ang mga nakukubling kwento sa likod ng kanilang konstruksyon. Handa ka na ba? Simulan na natin! Number 10, Pontal Bridge or Dowel Bridge. Tinatayang taas nito, 15 to 18 meters. Matatagpuan sa Dagupan City, Pangasinan, ang Pontal Bridge o mas kilala rin bilang Dowel Bridge. Bagamat ito ang pinakamababa sa listahang ito, mahalaga pa rin ang papel nito sa transportasyon at kalakalan sa rehiyon. Ang tulay ay tumatawid sa isa sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod na kilala sa malawak nitong sistema ng ilog at bakhawan. Dahil ang Dagupan ay madalas makaranas ng pagbaha at mataas na tubig dagat o high tide, idinisenyo ang tulay na may sapat na taas upang mabawasan ang epekto ng mga naturang kalamidad. Sa unang tingin ay maaring hindi ito kasing enggrande ng ibang tulay sa bansa. Ngunit ang lokasyon nito ang dahilan kung bakit mahalaga ang disenyo nito. Ang mga inhinyero ay kinailangang isaalang-alang ang pabago-bagong level ng tubig sa lugar. Ang taas nitong humigit kumulang 15 hanggang 18 metro ay nagsisilbing proteksyon laban sa malalakas na pagtaas ng tubig na karaniwang nararanasan sa lungsod, lalo na tuwing panahon ng habagat at bagyo. Bukod sa pagiging mahalagang ruta ng mga motorista, nagsisilbi rin itong simbolo ng modernisasyon ng Dagupan. Habang lumalaki ang ekonomiya ng lungsod, mas lalong nagiging mahalaga ang mga infrastrukturang tulad nito upang mapanatiling maayos ang daloy ng transportasyon. Sa kasalukuyan, nananatili itong isa sa pinakaligtas na tulay sa rehiyon at patuloy na ginagamit ng libo-libong sasakyan araw-araw. Number 9, Mactan-Mandaue Bridge. Tinatayang taas, 22 meters. Ang haba nito ay humigit kumulang 846 meters. Bago pa man maitayo ang iba pang tulay sa Cebu, ang Mactan-Mandaue Bridge na ang pangunahing koneksyon sa pagitan ng mainland Cebu at Mactan Island. Binuksan ito noong 1972 at naging isa sa pinakamahalagang proyekto ng infrastruktura sa Visayas. Sa loob ng maraming dekada, ito lamang ang tulay na nagdurugtong sa dalawang mahalagang lugar na ito. May taas itong humigit kumulang 22 metro mula sa tubig upang makadaan ang maliliit hanggang katamtamang laki ng mga barko sa ilalim nito. Ang kabuuang haba nito ay nasa 846 na metro. Noong panahon ng pagkakatayo nito, isa itong malaking tagumpay sa engineering dahil napadali nito ang paglalakbay ng mga residente, manggagawa at turista papunta at pabalik ng Mactan Island. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng transportasyon sa Cebu ang tulay na ito. Gayunpaman, dahil sa edad nito at sa milyon-milyong sasakyan dumaraan taon-taon, regular itong sumasailalim sa retrofitting at maintenance upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Isa itong patunay kung paano nagiging pundasyon ng pag-unlad ang isang tulay kapag nagagamit na mahusay sa loob ng maraming dekada. Number 8, Buntun Bridge. Tinatayang taas, 25 meters, at ang haba nito humigit kumulang 1.37 kilometers. Isa sa mga pinakakilalang tulay sa Hilagang Luzon ang Buntun Bridge na matatagpuan sa pagitan ng Tuguegarao City at Solana, Cagayan. Tumatawid ito sa napakalawak na Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Dahil dito, hindi nakapagtataka na isa rin ito sa pinakamahabang river bridges sa bansa. Ang tulay ay may tinatayang taas na 25 metro mula sa pampang kapag tag-init at mababa ang level ng tubig. Sa kabuuang habang mahigit 1 kilometro, tila walang katapusang estruktura ito kapag tinitingnan mula sa malayo. Sa panahon ng tag-init, kitang-kita kung gaano kataas ang tulay mula sa tuyong bahagi ng ilog.
dahilan upang mas kahanga-hanga itong pagmasdan. Ngunit sa panahon ng malalakas na bagyo, nagiging ibang-iba ang itsura ng lugar. Kilala ang Cagayan River sa matitinding pagbaha na dulot ng mga bagyo. Sa ilang pagkakataon, ang rumaragasang tubig ay umaabot sa mapanganib na antas. Dahil dito, napakahalaga ng taas at tibay ng Buntun Bridge upang mapanatiling bukas ang koneksyon ng mga komunidad sa rehiyon kahit sa panahon ng kalamidad. Number 7, Marcelo Fernan Bridge. Vertical clearance ay 30 meters. Ang haba naman nito, 1.24 kilometers. Sa ikapitong pwesto ay matatagpuan ang Marcelo Fernan Bridge, isa sa mga pinakakilalang cable-stayed bridges sa Pilipinas. Binuksan ito noong 1999 bilang pangalawang tulay na nagdurugtong sa Mactan Island at mainland Cebu. Itinayo ito upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa mas matandang Mactan-Mandaue Bridge. May haba itong humigit kumulang 1.24 kilometers at vertical clearance na nasa 30 metro. Ang taas na ito ay nagbibigay daan upang malayang makadaan ang mga commercial na barko sa Mactan Channel. Ang disenyo nito na cable-stayed ay hindi lamang para sa kagandahan, kundi para rin sa mga mahusay na distribution ng bigat sa buong istruktura. Isa ito sa mga pinaka-photogenic na tulay sa bansa, lalo na kapag gabi, kung kailan nagliliwanag ang buong istruktura. Bukod sa pagiging mahalagang transport link, nagsisilbi rin itong simbolo ng mabilis na pag-unlad ng Cebu bilang isa sa pinakamalalaking sentro ng negosyo sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakaabalang tulay sa bansa. Number 6, Clarin Bridge. Tinatayang taas nito ay 35 meters. Ang Clarin Bridge sa bayan ng Loay, Bohol ay may kakaibang kwento kumpara sa ibang tulay sa listahang ito. Ang dating version nito ay gumuho noong April 2022 matapos makaranas ng matinding structural stress na pinalala ng mga nakaraang lindol at labis na bigat ng mga sasakyang dumaraan dito. Ang insidenteng yon ay naging malaking balita sa buong bansa. Bilang tugon, agad na isinagawa ang pagpaplano para sa isang mas moderno at mas matibay na kapalit. Ang bagong Clarin Bridge ay itinayo gamit ang Nielsen Arc design. Isa itong uri ng arko na kilala sa lakas at kakayahang humawak ng mabibigat na karga. Mas mataas din ang elevation nito kumpara sa dating tulay upang mas maging ligtas laban sa pagbaha at iba pang sakuna. Ngayon, ang bagong tulay ay may tinatayang taas na 35 metro mula sa Lubok River at isa sa mga modernong halimbawa ng disaster-resilient infrastructure sa bansa. Hindi lamang nito ibinalik ang koneksyon ng mga komunidad sa Bohol, kundi nagsilbi rin itong paalala kung gaano kahalaga ang maayos na maintenance at modernisasyon ng mga kritikal na infrastruktura. Number 5, San Juanico Bridge. Taas nito 41 meters at ang haba naman ay 2.16 kilometers. Sa ikalimang pwesto ay ang isa sa mga pinakasikat at pinaka-iconic na tulay sa buong Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Matatagpuan ito sa San Juanico Strait at nagdurugtong sa mga isla ng Leyte at Samar. Binuksan ito noong 1973 at matagal na kinilala bilang pinakamahabang tulay sa bansa bago maitayo ang mas bagong proyekto sa mga sumunod na dekada. Sa kabuuang haba ng mahigit 2 kilometro, isa itong napakahalagang bahagi ng Pan-Philippine Highway na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pinakamataas na bahagi ng tulay ay umaabot sa mahigit kumulang 41 metro mula sa ibabaw ng kipot. Ang seksyong ito ay may natatanging steel arc design na nagbibigay daan upang makadaan ang mga barko sa ilalim nito. Kapag tiningnan mula sa malayo, tila isang higanteng kurbadong daan na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Dahil sa lokasyon nito sa pagitan ng dalawang isla, madalas tong tamaan ng malalakas na hangin, ngunit nananatili itong isa sa pinakaimportanteng infrastruktura sa silangang Visayas. Hindi lamang engineering marvel ang San Juanico Bridge, kundi isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Sa loob ng higit 5 dekada, nagsilbi itong simbolo ng koneksyon at pag-unlad sa rehiyon. Sa kasalukuyan, patuloy itong sumasailalim sa rehabilitasyon at structural strengthening upang matiyak
na kaya nitong paglingkuran ang mga susunod pang henerasyon. Sa gabi, lalo itong gumaganda dahil sa modernong architectural lighting na nagbibigay buhay sa buong istruktura. Number 4, Atimonan Zigzag Park Bridge. Tinatayang taas nito, 45 meters. Sa ikaapat na pwesto ay ang matataas na tulay na matatagpuan sa makasaysayang Atimonan Zigzag Road o mas kilala noon bilang Bitukang Manok sa Quezon Province. Ang bahaging ito ng lumandaang Maharlika ay kilala sa matatarik nitong bangin, matutulis na kurbada at kahanga-hangang tanawin ng Sierra Madre Mountain Range. Dahil sa matinding topografiya ng lugar, kinakailangan ng mga inhinyero na magtayo ng mga tulay na may matatayog na pundasyon upang masuportahan ang kalsada sa ibabaw ng malalalim na bangin. Ang ilan sa mga seksyong ito ay may taas na umaabot sa humigit kumulang 45 metro mula sa ibaba. Bagamat hindi ito kasing haba ng ibang tulay sa listahan, ang lokasyon nito sa gilid ng bundok ang nagbibigay rito ng kakaibang hamon sa konstruksyon at maintenance. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ito ng mga alamat at kwento ng mga biyahero dahil sa mapanganib na kurbada ng dating daan. Tuwing panahon ng bagyo, madalas itong nakakaranas ng landslide at pagbagsak ng mga bato mula sa bundok. Gayunpaman, nananatili itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas at isa rin ito sa mga lugar na nagpapakita kung paano nalalampasan ng engineering ang mga hadlang ng kalikasan. Number 3, Cebu-Cordova Link Expressway, CCLEX. Ang vertical clearance nito ay 52 meters at kabuuang haba nito ay 8.9 kilometers. Papasok sa top 3, ang isa sa pinakabagong engineering masterpieces ng bansa, ang Cebu-Cordova Link Expressway o mas kilala bilang CCLEX. Binuksan ito noong 2022 at agad na naging sentro ng atensyon dahil sa laki, haba at modernong disenyo nito. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may kabuuang haba na halos 9 kilometro. Ang pangunahing navigational span nito ay may vertical clearance na humigit kumulang 52 metro mula sa ibabaw ng dagat. Ang taas na ito ay sadyang idinisenyo upang malayang makadaan ang malalaking cargo ships at iba pang sasakyang pandagat sa ilalim ng tulay. Higit pang kahanga-hanga ang dalawang pangunahing pylon o tore nito na umaabot sa humigit kumulang 145 meters ang taas, mas mataas pa kaysa sa karamihan ng mga gusali sa bansa. Bukod sa pagiging modernong simbolo ng Cebu, malaki rin ang naitulong ng CCLEX sa pagpapabilis ng biyahe sa pagitan ng Cebu City at Cordova. Kung dati mga ka-MC ay kinakailangan dumaan sa masikip na trapiko ng Mactan-Mandawi Corridor, ngayon naman ay mas mabilis at mas efficient na ang paglalakbay. Dahil sa world-class engineering nito, madalas itong ikumpara sa mga malalaking tulay sa ibang bansa sa Asia. Number 2, Nabengan Hanging Bridge. Ang taas nito, mahigit 60 meters. Sa ikalawang pwesto ay ang Nabengan Hanging Bridge sa lalawigan ng Apayao. Ito ang kinikilalang pinakamataas na hanging pedestrian bridge sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa isang liblib na bahagi ng Kalanasan kung saan kinakailangan tumawid ang mga residente sa malalim na bangin at ilog upang marating ang mga kalapit na komunidad. May taas itong mahigit 60 metro mula sa ibaba, dahilan upang magmistulang nakabitin sa himpapawid ang sinumang tatawid dito. Hindi tulad ng mga tulay na dinaraanan ng mga sasakyan, ang Nabengan Bridge ay pangunahing ginagamit ng mga naglalakad at mga motorsiklo. Gawa ito sa matitibay na steel cable at reinforced decking upang matiyak ang kaligtasan ng mga gumagamit nito. Isa ito sa pinaka-nakakakabang tulay sa bansa. Kapag mahangin, bahagya itong umuuga. Bagay na normal para sa mga hanging bridge. Para sa mga turista at unang beses na tatawid, isa itong tunay na adrenaline pumping experience. Ngunit para sa mga residente, ito ay mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil sa tulay na ito, naging mas madali ang pagdadala ng mga produkto, pagpapasok sa paaralan at pagpunta sa mga pangunahing serbisyo sa kanilang lugar. Number 1, Agas-Agas Bridge. Ang taas nito,
89 meters. Ang haba naman ay 350 meters. At narito na tayo sa numero 1, ang Agas-Agas Bridge ng Southern Leyte. Sa taas na humigit kumulang 89 na metro o halos katumbas ng isang 30 palapag na gusali, ito ang pinakamataas na tulay sa Pilipinas batay sa opisyal na structural measurements. Matatagpuan ito sa Sogod at bahagi ng Maharlika Highway na nagsisilbing pangunahing ruta sa pagitan ng iba't ibang bahagi ng Leyte at Mindanao. Itinayo ang tulay bilang solusyon sa matinding panganib na dulot ng landslide-prone na lugar na dati ay dinaraanan ng mga motorista. Sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, na isa katuparan ang proyekto at binuksan ito noong 2009. May haba itong humigit kumulang 350 meters at sinusuportahan ng napakataas na concrete piers na tila nakatayo sa gitna ng malalim na bangin. Dahil sa taas nito, madalas tong tawaging Sky Bridge of the Philippines. Hindi lamang transportasyon ang ibinigay ng Agas-Agas Bridge sa rehiyon. Sa loob ng ilang taon, naging tourist attraction din ito dahil sa dating pinakamahabang zipline sa bansa na itinayo malapit dito. Mula sa tulay, makikita ang nakamamanghang tanawin ng kabundukan ng Southern Leyte at ang malalim na lambak sa ibaba. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinakadakilang halimbawa ng modernong engineering sa Pilipinas at walang ibang tulay sa bansa ang nakalampas pa sa taas nito. Mga ka-MC, ang mga tulay na ito ay hindi lamang mga estrukturang gawa sa bakal at konkreto. Sila ay simbolo ng pag-unlad, pagkakaisa, at husay ng engineering ng Pilipino. Sa kabila ng mga hamon tulad ng bagyo, lindol at matinding topografiya, patuloy nilang pinagdurugtong ang mga tao at komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman mga ka-MC, sa lahat ng mga tulay na ating nakita, alin ang pinaka nagpamangha sa'yo at bakit? At kung bibigyan ka ng pagkakataon makapunta sa isa sa mga ito, alin ang gusto mo makita ng personal? Ibahagi mo naman ang iyong sagot sa comment section at kung nagustuhan mo ang video, huwag mo pong kalimutan mag-like, i-share ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakaintrigang kaalaman tungkol sa Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood mga ka-MC Daily. Hanggang sa muli, see ya!